O tapos yung may mga recurrent tonsillitis, I've been seeing patients na, alam mo yun, kasi pag mga tonsillitis, lalo na pag may nana yung tonsils, hindi kaya ng 7 days lang. The treatment is really 10 days. I remember one of my patients na na-admit ko, ang nangyari, hindi naibigay ng tama sa oras. Yung isang bote nila, inabot ng 10 days, tas kalahati lang naubos. So, ibig sabihin, alam mo na ang treatment is incomplete. And kapag all or none po talaga yung mga sakit na yan, particularly yung mga nagnanana sa lalamunan, pag hindi ho natama yung gamot at hindi yun natapos, uulit at uulit. The unfortunate part is this patient, when I check the ASO titer, the ESR, the CRP, mga inflammatory markers to, it's starting to go up. Kasi December 27 pa pala sila ginagamot for tonsillitis. So, malaki na ang chances na, yun nga, nag-scarlet fever na siya. It's a kind of streptococcal infection na pag pinabayaan namin, pwedeng humantong sa rheumatic heart disease. So, this time, ang ginawa na namin, inadmit na namin siya ospital at sinwero ko na. Ilang taon na? 2. 2 years old? Oo, making sure na, kasi talaga yung mga toddler, makukulit yan, ayaw uminom ng gamot yan, binubuga. Talaga nakikipaglaro kami sa kanya para uminom ng gamot, ayaw niya. Kaya talagang wala kaming choice ni mommy. Ang taas na ng inflammatory markers niya. We're afraid of rheumatic heart disease. So, nag-IV na kami ng antibiotics. Yun. Okay, so